Glad to share this morning with all of you once again in the name of the Lord Jesus Christ our Lord. Good morning. Hope nakapag-almusal na po kayo. Tulad ko, Milo, tasty bread, tapos yung palaman na sandwich spread. Thank you, Jesus. It's a wonderful day today. Wonderful day. At ito ay nagpapatunay ng kanyang katapatan. Ito pong tirik na araw na yan, ang ganda. Clear ang sky, malamig ang pakiramdam natin. And yeah, I'm doing this vlog dito po sa likod bahay. Gawa ng pong malakas na naman po ang tugtugan doon. Ewan ko po ba, may mga tao talaga na gustong iparinig yung mga pinapatugtog nila. Sa totoo lang po, hindi ko po type yung mga music nila. Mga makabagong awitin. Mas gusto ko po yung 70s, 80s, 90s. Mga totoong awitin. Okay? So, yun. May wangwang. So, umpisahan natin. Ibig sabihin, wangwang. Mag-aaral na tayo ng Bible. Okay? So, let's open our Bibles to Hebrews chapter 6, verse 17. We only have one verse. Enough to tackle the the depths or the richness of this verse, diba? So, ito po siya, Hebrews chapter 6, verse 17, sa salin ng TLB or ng The Living Bible. Ito po ang nakasaad dito. God also bound himself with an oath. Nag-oath siya ang Panginoon. So that those he promised, tayo po yon, so that, sino? Those he promised. Sino yun? Ang mga nanampalataya sa Kanya. So that those he promised to help would be perfectly sure and never need to wonder whether he might change his plans. Kasi kalimitan po talaga, alam po ninyo, hindi po ba pag merong nagsabi sa atin ng mga pangako, halimbawa, sinabi nung pinautang mo, uy, magbabayad na ako sa iyo ika sa Lunes and all that, like that. Tapos sasabihin, oh sure, sigurado ka ba? O ngayon, para mapanatag ang kalooban nung nagpautang, darating po sa point yan, lalo na po kung malaki ang pinautang, kung mga milyones and all that, gagawa yan ng kasulatan o kasunduan para makatiyak siya na yung napag-usapan nila ay matutupad. Ano po yung napag-usapan na yun? Yung magbabayad nga po yung umutang ng malaking halaga. So, ang katiyakan ay yung kasulatan, no? Ganun din po rito. Sa ating pong situation as born-again believers, ang katiyakan natin ay yung Bible. Nandun yung mga pangako ni Jesus sa atin. It's enough for us to believe those promises. Don't depend on your feelings. Don't depend kung ano yung pinagdadaanan mo. Just depend on the goodness of Jesus and His promises for us. Kasi ito, sabi po niya rito, that those He promised to help would be, perfectly sure. Perfect na, sure pa. O saan ka pa hahanap? Kaya gusto ko itong salin ng The Living Bible pagdating dito sa Book of Hebrews, no? Kasi yung assurance mo talagang, alam mo yon, yung binigay ng verse na yan, yung talagang titimo sa puso mo. Magre-rema sa buhay mo. Hey, may mga pangako pala si Jesus. Bakit ako nag-worry? Bakit ako nagwa-wonder? Tayo mga tao, mahilig tayong mag-worry, mahilig tayong mag-wonder. Pero ang sabi niya, alam po ba ninyo kung tutuusin, hindi na dapat mangako ang Panginoon. Pero yung mga pinautang natin, dapat sila mangako sa atin, magbabayad sila. Kasi mga tao lang po yan. Di po ba? May maaari kang lokohin, takbuhan, and all that, Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi na po na kailangan mag-bound ng oath o ng pangako sapagkat siya ay Diyos. Meron siyang salita na talagang mapanghahawakan natin. Yan ay ang Bible. Pero sabi niya, God also bound himself with an oath. Kahit na nangako pa rin siya. Pero yung pangako niya, nakasulat po sa Bible. Ano yung pangako ni Jesus? So that those he promised to help would be perfectly sure. Kaya isinulat niya ang kanyang mga salita. So that those he promised to help would be perfectly sure. At yung mga taong yan ay walang iba kundi ang mga born-again Christians. Yes, how sad. Hindi pwedeng i-claim ito ng mga unbelievers. Sa mga born-again Christians lang po ito exclusively. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, malugod kitang inaanyayahan to do so. Click the notification bell, share Jesus, share His love. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us.